po, 5 beses na ako pabalik-balik sa ospital. Ano daw po ang kaso ninyo? Hindi pa po maalaman at ano, sakit, ang sakit na likod ko. Hindi po nawawala ang sakit? Nawawala po pag nakahiga ako. Pero kapag tumayo ka o naupo, Hindi po kaya. Hindi ka na nakakatayo. wala pa. Nakailang balik na po kayo ng ospital? 5 po. Pero wala pa rin findings? Tapos may maano po, mapunta pa po kami na. Naga naman. Hindi mo alam na yan sana. Ano? Paano po yan? Kapag itinatransport kayo, di masyadong masakit ang nararamdaman mo? Isa po, sakit. Ilan taon na po kayo, ate? 46 po. 46. Ang sakit na Payat na po si ate. Kuya, kayo po ang asawa? Ayan si kuya. Kuya, mga ilang panahon na pong ganito si ate? Buwan na po yan. Buwan pa lang? Ilang buwan simula ng sinipit yan. Ilan pa? Anong pangalan po ni ate? Arlene. Arlene po. Arlene, kayo po. Wilson. Kuya, anong trabaho mo po? Ayun, huli-huli lang ng pan dyan. Ilog. Nang Mango. mga limango. Oo. Minsan na walang nahuli. Dito sa dagat dito. Kasi ilog lang. Ilog dyan sa baba. Pero may limango dyan? Ayo. Pagkadugtong ng dagat. Madalang pa ngayong panahon. Minsan madalang pa. Sa ngayon po, ano pang iniinom na gamot ni ate Arlene? Mayan po, ilan yun aboy sa isang... Bakit po kayo may reseta kung wala namang findings? Ay, ano po, wala pa po yung totally findings ng doktor. Pakalma lang sir yung Mga puro pampakalma Pain reliever. po. Puro pain reliever. Wala ka naman sa bato o ano? Kumusta yung pag-ihi mo? Dati po sa bato daw, ginamot na. Tapos po nitong ano, marami po ay naglaki yung puso ko, lumaki. Oo. Tapos Sabi ng doktor yun, lumaki ang puso. lahat po in-x-ray ako, lahat. Ngayon po ang nararamdaman nyo, masakit. Sobrang sakit po, di na pa ako naiinig. Gusto ko nang gumaling. Ibig sabihin, buwan pa lang ito, ate? Halos almost 1 year na po. Ano mo siya, ate? Kapatid. Kapatid mo? Saan ang bahay mo? Kapatid po ni ay nung po malapit po na kaya na ina. Kaya ng nanay Emma. Ano po yan kasi kung January 6 po, bali pangatlong admit na po sa provincial. Ang findings po ng doktor, chronic kidney disease, severe anemia, at saka po yung congestive failure heart class 2. Class 2 na po siya. January 18 po, ay inana po siya namin, check up. Opo. After 2 days po noon, 21 po, ni-admit na naman po namin ulit kasi hindi na naman daw po niya makayanan yung sakit. So, ang findings naman po doon ay vertebral fracture, lumbar T12, lumbar 1 hanggang lumbar 4. Pagkaraan po noon, halos isang buwan po naka-admit siya sa provincial. Inirefer po kami ng ano po, ng BMC Naga dahil nga po sabi kung kailangan daw po maoperahan po, kaya inirefer po kami sa orthopedic. Okay. So, pagdating naman po doon, ni-admit po siya ng 10 araw. Pinalabas din po ng February. So bakit po siya nagkaroon ng fracture? Nadulas po ba si ate? Sabi po niya noon, kasi nabubuhat po siya ng nipa, bumagsak daw po sa punso na... Nag-ano sa amin sa ribbon cutting. Kaya po sinikap ko rin na makarating dito dahil syempre para kahit papaano naman ay makita ko yung kalagayan ni ate. So ito po pala si ate Arlene na talaga naman pong payat na si ate Arlene. Ilan ng anak mo, ate? Hindi nga po, yung po tatlo, nasa edad na lahat. May asawa na. Kaya lang po yung isa may asawa, may anak, walang asawa. Tapos po yung dalawa, naumpisa pa lang po magtrabaho at nasa construction lang. Tapos itong dalawa na to ng bata pa.
Ayun yung bunso. Bakit ang tagal ng ang laki ng agwat? Kuya, nagpahabol ka pa ha? Ayan, nagpahabol pa. Ang laki ng agwat kung medyo may edad na yung mga nauna. Ayan. Yung pong pangatlo ko ay 21. Imagine, 21, tas ito ilang taon? Apat kayo. Yan. Mukhang hindi na sana lalabas, Tapos nagdalawa pa. Sa dalawa. Ayan, so nanay, siguro sa ngayon ang maitutulong ko sa iyo ay itong bukod sa mai-publish natin itong kanyang video, okay lang po ba sa inyo? Mai-publish natin ito. Oo. Kasi para kung sakali man na makaabot dun sa mga tumutulong din sa atin, na mga nag-i-sponsor, kung ano po yung maibibigay nila, syempre yun din po ang ibibigay namin sa inyo at makatulong man po sila sa simpleng paraan ay na po yun, malaking bagay na po yun. Marami man sana bang hihinga ng tulong talaga, kaya lang ipiyang yan na kami. Tapos Ayan, asan yung asawa ko? Hindi sumama. Hindi po, okay na lang po. Ano na lang ako. Ayan, sige po tayo nanay. Ako po ay isang pastor din at the same time. Isa po sa pinaka source ng ating kagalingan ay wala pong iba kung hindi ang ating Panginoon. Siya po yung nagpapagaling sa atin. Siya yung nakakarinig ng ating mga panalangin. Ano man po yung mga pinagdaraanan natin ngayon, kung may mga nagawa man tayo na hindi naayon sa kalooban ng Panginoon, pwede naman tayong humingi ng tawad. Ano kuya, tama po ba? Ayan, baka mamaya may mga taong gumagawa sa atin ng hindi maganda, sa panalangin ay pwede po tayong pagalingin po ng Panginoon. So ako po ay mananalangin para po sa inyo, Ate Arlene. At naalala ko nung ako'y nagkaganito rin. Umabot din po ako sa ganitong kalagayan na hindi na po ako makatayo, hindi ako makabangon. Pero dahil po sa pananampalataya, Ate Arlene, at paniniwala na may Diyos na buhay na kumikilos sa atin at kayang magpagalingin o baguhin yung sistema ng buhay natin, ay maniwala lang po tayo. Ano po? Kuya, naniniwala ka ba na kayang pagalingin ng Panginoon tong asawa mo? Opo, kaya nananampalataya sa Diyos na talagang pwede siyang kumilos. Wala imposible sa Panginoon, di po ba? So ikaw, Ate Arlene, naniniwala po kayo na kaya kayong pagalingin ng Panginoon? So sige po, tayo po ay manalangin. Ate, ikaw, ganun din ate, Sige, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po Panginoon dahil kami po ay nakarating dito sa tahanan nila Ate Arlene. Salamat Panginoon sa opportunity na ibinigay mo sa amin, Panginoon, upang makita sila at sa pamagitan ng panalangin, Panginoon, ay alam namin na malaking bagay po ito na maitutulong namin sa kanila. Ano man po, Panginoon, yung kanilang pinagdaraanan ngayon, ano man po yung kanyang sitwasyon ng buhay ngayon, humihiling kami, Panginoon, sa iyo. Kung meron mang nagawang mali si Ate Arlene o ang kanyang asawa, Panginoon, sa oras na to, humihingi kami ng tawad. Patawarin mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, kung kami man po ay nakakagawa ng pagkakamali. At inihiling po namin sa iyo, Panginoon, na linisin mo kami ng iyong banal na dugo at nawa ay ikaw po ang siyang kumilos, Panginoon, sa aming mga sitwasyon ng buhay na pinagdaraanan. Tinataas po namin sa iyo, Panginoon, si Ate Arlene. Ikaw po, Panginoon, ang siyang kumilos sa kanya, Panginoon. Sa tangi mong kalooban, sa iyong naisin, Panginoon, pagagalingin mo po siya, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na may magagawa ka, Panginoon, sa buhay ni Ate Arlene. Kaya, Ama, maraming pong salamat, Panginoon. Huwag mo po siyang iwanan, huwag mo po siyang pabayaan. Nais niya pa pong mabuhay, lumalaban po siya, Panginoon, upang mabuhay para po sa kanyang pamilya, para sa kanyang mga anak. Kaya inihiling po namin, Panginoon, sa tanging kalooban mo, Panginoon, na ikaw pong kumilos sa kanya. Katagpuin mo po, Panginoon, ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. At kung sino man po, Panginoon, at ano man po yung
naging dahilan ng pagkakaganito ni Ate Arlene, Panginoon. Sinasaway namin ang lahat ng gawa ng kaaway sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. In Jesus' name, of God, Lord. We release the healing power, Panginoon, sa pamamagitan mo, Panginoon. Ikaw lamang aming tanging pag-asa. Wala pong magagawa ang mga tao sa amin, Panginoon, sapagkat mayroon po kaming limitasyon. Subalit ikaw po, Panginoon, ay walang limitasyon, makapangyarihan, at kaya mo pong baguhin ang sitwasyon ng aming mga buhay. Kaya Ama, maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Dasal po namin, Panginoon, na patuloy mo pong pagalingin si Ate Arlene. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Yan po, kasama natin si Ate Nora. Hindi ka daw po nakikita. Ate Nora, pakita ka, Ate Nora. Ayan. Tingnan niyo po si Ate Nora kung anong pinagbago. Ay, napakalaki ng pinagbago. Hapon po, ate. Kamusta po? Dati po yan ay hindi tumatayo, nakaganon lang. Oh. Tulad mo rin po ako. Sige po. Ako po ay hindi nakakalakad 7 taon. Isang buwang di nakain. Kahit tubig na mainit, di pa ako nakain. Bigyan man po ako maski anong sarap ng pagkain. Binatapong ko yan. Pinapalayo. Pag di mo layo yan, kukunin ko yan. Lalayo ko sa akin. Hagis niya. Tapos lahat pang pumasok sa akin, kapatid, kamag-anak, ako man o tiyuhin, mga pamangkin, hindi makapasok sa bahay. Tapos mga vlogger po, naku, minumura ko po yan sila. Ang tapang kong may ganoon, sabi ko. Tapos binibidyo po nila, gusto kong mga siran. Baga ka ako yung mga nakatindig na yung mga cellphone. Ayoko magpa-video sa inyo. Isa lang anak, sabihin niya kung saan ako dadaling bansa. Sabi ko po, noon, ang talaga ako. Sabi po, ang tapang kong may ganoon. Ano po, mga prayer po at saka talagang yung tiyagarin po nung naka-scout Tapos sa kanya. yung kamay ko pong yan, kaya medyo nakilo. Yung kamay ko muna hanggang dito, ang haba ng kuko. Kasi mga may haba yung kuko, mga ganyan kahaba. Ayaw ko yung putulin. Maganda yan. Kahit po asawa ko, inaama ako, putuli, unti-unti yung pagaganda. Ayaw po, Ano yung nagdadrive po ng tricycle? Bakit po ako may ginoong. Puntado ka po. Opo. Sa harap po ng barangay ho, Pundado. karatig ng hardware. Doon nga po ako nagtanong pamilya. Yung istasyon baga po. Kaya ate, di ba? May pag-asa ate. Opo. Tiwala lang sa Panginoon. Mas payat pa po ako sa iyo. Payat na butot balat ako ng araw. Eh, paano po nung, ako nga po may nararamdaman. Pag nakibuko, masakit. Ay sabi po sa iyo, bawat kilos ko, bawat galap, aray ko. Ganyan po. Aray ko. Wala naman nakikialam sa akin. Tapos ako nakain naman. Pero, Bakit po? Anong sarap? Lahat ng klaseng pagkain masasarap. Ano yung pagkain na yan? Tapos merong special pang pagkain. Bilang pa akong vitamin, tsaka yung mga chocolate ng aking anak na babae. Ano ba yan? Data ng lasa niya. Ano ba nga nakilalasunin niya? Kung ano-ano nga pong ginagawa ka. Ay, hindi nila kaya. Dami kong ginawa sa akin. Grabe ang mga paghihirap nila sa akin. Marami pinagdaanan. Napakabait ng asawa. Hindi siya binitawan ng asawa niya. At kamay ko po yan, Kay na Emo. karne yan. Hanggang yung kinabuhan ko po, na karne din. Grabe po ang sakripisyo. Yung binabinata ko kuya, yung binabinata ko yun. Grabe ang sakripisyo. Nung naglalabay yun na yung pasador ko. May mga hayong. At mga sugat yung ginabuhay ko. Sabi ko, wag mong tatanggalin yan. Mahal na mahal ko yan. Sabi ko, alaga ko yan. Nagraralaglag po yung mga hayop. Nanganganak siya. Mga uod, ganun. Pero nung ako isang araw na napilitan baga po. At yung buho ko pong yan, haba-haba yung buho ko yan. Kulot na kulot yan. Tapos nagbibirikit na po yan. Bibirikit na yan sa, at hindi nga naliligo. Hindi naliligo buong taon. Tapos po, ang ginawa naman ng anak kong panganay at saka nga yung asawa ko, isang beses yung matagal na, medyo nakakaramdam na yata po ako. Ang ginawa, nag-init ng tubig at papaliguan ako.
ng paliguan. Baga po, naggagaran niya na po ako. At ayaw ko na mag-ina. Nang rabrabin po yung buhok ko. Tinaranggal na nga po yung nagdidirikit-likit. Ang sa unang ginawa niya sa buhok ko, kinalbo na ninyo. Araw lang, umaga, araw ang linggo. Araw nga po, umaga. Yung ginunting po yung buhok ko, ay di manipis na yung buhok ko. Sabi ko, sayang, ang dami kong buhok, isang puno doon sa 8x11. Inayang ako, kababa ng buhok ko. Sabi ko, di ko na mababalik po. Tapos sabi, bakit magkakakit? Pinagtutulungan ninyo ako mag-ama kayo sa ayaw kong ipaputo yan. Hindi naman niya, tanggalan mo ng buhok mo, mabango ka na, malinis ka na. Sabi ko, hindi na ako uli maliligo. Ayaw ko na, ginaginaw na ako. Sus, yun ha, nagagarayan po yan. Pati po yung sugat ni ate sa paa, nagkaroon po ng sugat yan na talagang parang nabubulok na nakita po. po na yan, kulay itim po. Bulok po yan o, kaya nabulok po maitim. yan. Bulok Opo. yan. Ang kapal po ng ano tawag doon, Langib. yung balat. Oo. Kapal yan. Tapos yung ilalim po niya puno ng guyam, kinakain pa. Kinakain pa, ba't yung guyam yan? Ang ginagawa ng asawa ko, nagagarapan ko sa ganyang dingding ng hinihigaan ko. Sabi ng asawa ko, papaluin niya. Sabi ko, ayaw, wag mong pakialaman yan, masakit. Sabi ko, masakit. Bakit pinapalo mo yan? Ay, dyan yung nakatira. Sus, punong-puno po yung ilalim niya. Kaya tignan niyo po siya ngayon, ano, di ba? Napakalinis na, maayos na po. Malaki ang pagbabago. Grabe po Yan po yung isa tulong ng panalangin at ng Panginoon po. Problema ko man lang po, talagang pinansyal. Talagang, yun lang. basta po yung ano, tapos pinagparaturuan ako, huwag daw ako makakalimot sa Diyos. Tapos nung po ako biglang gumaling, nautay-utay ako nagagalit yun. Pinagpaparapang ako anak ko ng asawa. Sabi ko, mapunta tayo sa simbahan. Simbahan dito. Sabi naman, hindi ka pwedeng lumakas at ang lakas baga po ng December ay laging maulan, baha-baha. Malalamigan ka. Sabi ko, madating na lang ka ako. Ang Pasko, hindi ako makakita na simbahan. Tapos di ang ginawa ko na, huwag kang mag-alala. Basta pag may takdang araw na hindi maganda ang panahon, ipapasok kita na simbahan dito lang sa malapit. Sabi ko, 21 na ka ako, malapit na ang Pasko, hindi pa rin ako makakapunta na simbahan. Hindi ang ginawa. Lagi na lang anak, mamaya na simba tayo na simba. Hindi naman na tuloy, puro na lang iniintindi mo, sarili mo. Sabi ko po doon sa asawa ko. Kaya ang ginawa ko po, sabi ko, pag bilang ka ako kung kasimba, di na ako mapunta na simbahan kahit kailan. Nagtampo na ako. Ang ginawa ko, nung medyo nag-init-init na, sabi niya, sa isang araw makapalabas ka na. Tsaka lagpit sa 23 po. Siyempre medyo mainit. Nakasimba ako. Sabi ko, ano yung tsura na siya? Iba na ako simba, no? Sa kandado. So, tuwang-tuwang, ano nang pakinig ko yan. Parang ang pakiramdam ko pa yung binalutan yung katawan ko. Maginhawa sa buhay ko. Kasi yung panood yung pag-ano baga po ng pare. Parang ang ginhawa ng pakiramdam ko po. Tapos naman yung anak ko niya, kasama ko nung araw na yun. Ay, sa sobrang kulit baga po, hindi ko nga po naasikaso at ako may sakit. Ay, binabayaan ko mga panay na lang po ang bulong ko sa kanya na huwag kang manood ka ng sinasalita ng pare. Pero ngayon ate, grabe ang ginawang pagbabago ng Diyos sa buhay niyo, no? Pati bahay po nila. Yun nga po yung katatapos lang na pinabahayan sila. Sabi ko sa inyo, yung bahay ko, maski po yung harapan na yan, punong-puno lambaan ang damo. May mga ahas. Ngayon, ang linis na. Siya na rin ang naglinis. Ako po, nagamas, naglinis, nagpanin. Napakasipag. Ang mga damit, napaikot, nangangalat ang damit. Ngayon po, malinis na. Mahirap po yung Ganda na rin ang bahay mo. Nautay-utay lang po. Tapos may blessing din siyang mga gamit. Nung pong Monday po na yun, talaga po sa bumrego po. Madalas po kasi ako manood ng Kay kuya. nasaktan ka na. Binan mo yata ang kamay mo. yun po. Napapanood ko po sa mga Sumaling naman ako, nalaba na ako. Suportahan ako ng pagkain. time na po yun. Paano nyo po pala kami na alam na may ganun doon? Sa bumrego. Kay Marlon, Si Marlon. Nag-chat kayong dalawa. yung po kapatid kong pang sa Manila. Sabi ko dito, Punta po ako ng Monday na yun. kaya nga po iniyak ng asawa ko. Uy! Ano pa niya ng Diyos yung binigay
Sabay na tayo. Ang unang simbahan na At nung magkasakit po yun, 1 week pa lang din po akong nagaling nun. Pagkatapos po yun, ayun, nagbantay na rin po ako sa ospital. Kaya ako hindi pa po masyadong Ba't ano po naging sakit nyo? stable angina po. Ano lang yung tulis na ako. Ate Susan, Kaya ako minsan po parang magkasakit. Dahil doon. Buti nga po sabi ko ng kaya lagi po. Tapos namamaga po kasi dito. Oo. So ngayon at least sa pinagaling gumaling ka ano naman. Galing ka po ate. Amen. Oo, tama. Galing ka po ate. Oo, ate. Mas payat pa po ako sa'yo. Butot balat ako nun. Hindi rin Iniiyakan nakakalakad. ako ng panganay kong anak. Oo, anong mama ko, kailan ka na ba iigi? Kailan ka na niya babae? Umiiyak yung anak ko na panganay sa lahat. Ang maganda, alam ni Ate Nora lahat ang nangyari sa kanya. Nare-recall na niya. Naaalaala niya lahat yung nangyari sa kanya. Tapos sabi ko nga minsan po, pag sulsulak ba sa bahay, iniisip ko yung mga nakaraang, ako'y ganyan, bakit ako matapang? Ano bang nangyari sa akin? Wala naman nakikialam sa akin, bakit ako matapang? Minsan nag-iiyak po ako mag-isa sa bahay, nagdadasal ako mag-isa. Nawawala na yun, pag nag-iiyak na po ako, nawawala na yung sakit ng ulo ko. Kaya yun si Ate Tisa. Kasi ate, gagaling ka ate. Ate Arlene, gagaling ka. No? Maniwala ka lang sa Panginoon. Gagaling ka po. Ayan. ako gumaling na nga pag ano namin. Siya tayo. Tatanggalin ng Lord yung mga pain mo na yan. In Jesus' name. Na lahat ng nararamdaman mong sakit, gagaling ka. Yung mga kamay ko hanggang leg ko, puno yan hanggang sa paa, mga tali-tali yan. Payat na nga po. Dali lang. Ano lang ito? Siya yung napagtanong ko ng Monday. Ano lang itong Tingnan po. sakit mo? Tingnan mo pa yung asawa ng kapatid ko. Ako ang nag-request yun. Sabay daw po kayo sa ospital. Ano sinabi ko doon? May narinig ko pa po yung asawa niya. Sabi niya, Kuya Bobby, pag di ka nagpalakas, ako ang dadayo din sa'yo. Nang tumawa yan, sabi niya, oo na nga. Magpapagaling na niya ako at magpapalakas. Ano ka ako? Ako ang babalik sa'yo. Alisan at tat na Eh, gumaling. Alisan at tat na ako niya ni Kuya Hindi na Bobby po sa nangangalit. ospital. Provincial straight. Ayan. Totoo ako Tapos kay po Kuya may time Bobby. na gumaling na. Sumba na yung gamot durugi yata ako. Mawala din po sa sarili niya sa ospital. Talaga. Namaga na po. Minanas siya. Talaga naka-NGT na po. Gagaling ka pa ate. Kasi pare-parehas tayo eh. Ako rin ganyan din. Ay. Meron nga akong pangyayari sa akin sa sarili ko na talagang matindi. Ganyan din ako kapayat dati. Tapos ngayon po. O, tignan nyo naman ang katawan. Kaya ako po ay inano ko yung aking dedikasyon sa pagtulong. Gagaling ka po ate. Hindi na ako nangangarap yumaman po. Ang gusto ko lang ay makatulong. Parehas po tayo, ganyan ako. Umiiyak din ako. Nagsasalita. Kaya po yung mga tumutulong sa atin, nagbibigay ng pantulong, itinutulong natin ng husto. Hindi po kami nag-aano na. Ay, anak nyo po ito? Akala ko anak. Ayan. So, salamat Ate Nora ha sa pagbibigay ng encouragement kay Ate Arlene. Ayan. So, maraming salamat po. Kami po ay tutuloy na at para mai-ano natin ito, mai-upload natin ito at sana ay may mga taong makapagbigay sa atin ng tulong. Ano po masasabi niyo po, ate? Ano? Salamat po sa pagkakataong ganito mo. May mahihinga ng tulong. Tapos po, sana po itulungan ninyo kung gusto ko pa pong gumaling. Thank you po, ate. Yan. Si Lord po ang Nahihirapan na ako.
Sir, maraming salamat sa inyo. Kaya nyo po at kami po ay babalik, no? Babalik po kami kung ano man po yung maging ano natin at may madala kaming pantulong po kay Ate Arlene. Ano po? Ayan. So ate, thank you so much sa iyo ha. Maraming salamat po. Sana po marami pong mga tao na yung mga mababang kalooban po na umaasa po ako na gagaling po yung kapatid. Amen, amen. Opo. Salamat po. Thank you so much po. Mga kalingap, galing na nga po tayo dito sa bahay nila Ate Arlene at kasama natin si Ate Alma na kumbaga siya po yung lumapit sa atin ng ribbon cutting na mayroong pangangailangan yung kanyang kapatid. Akala ko naman siya, pero yung kapatid niya po pala, yan at talagang inilalakad niya at nanghihingi siya ng tulong. Di na nga po siya nahihiya minsan dahil sa dami na nga po ng kanilang nilalapitan upang mabigyan lamang po ng kaginhawahang kahit papano yung nararamdaman po ng kapatid niya na si Ate Arlene. Kaya mga kalingap, maraming salamat po at kami po ay namamanhik sa inyong puso, mga may mabubuting puso at kalooban na sana po ay matulungan po natin ang kapatid po ni Ate Alma. Yan, si Ate Arlene. Ayan po. So maraming salamat po at shoutout po sa lahat ng mga kalingap natin dyan. Ka-Love and Care. Ayan at ka-Team Dungaw. Kila Heart Borbolen. Ayan, Arnida Pavilion. Salamat po sa inyong lahat. Kay Annalyn Urmatan and also to Florence Yusupoba. Kakusa TV shoutout. Ayan at sa Love and Care kay Ma'am MJD, Ma'am Marites Humblas, Sir Jeremiah TV Vlog, Nora Balbastro, Kitty Rain at TV Official and Lilibet Florendo. Shoutout po Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs and Kalingap. Magandang buhay po sa ating lahat. God bless.